May dalawang bansa na matagal nang nagbabantaan. Isang superpower laban sa isang regional power na hindi basta-basta nagpapasindak. Isang maling galaw lang, pwedeng magliyab ang buong Middle East. Pero bago tayo magpatuloy, malinaw ang posisyon ng video na ito. Wala tayong pinapanigan. Hindi ako pro-Amerika at hindi rin ako pro-Iran. Layunin lang nating unawain ang sitwasyon batay sa facts, batay sa strategy at geopolitical realities. Dahil sa usaping tulad nito, may mga taong madaling magalit, may mga taong mabilis magkampihan, pero mas mahalaga ang malinaw na pagsusuri kaysa emosyon ng pairalin. Wow! Sa ilalim ng pamumuno ni Donald Trump, tumitindi ang mga pahayag laban sa Iran. Sa kabilang panig, nananatiling matatag ang retorika ng Iran. Pero narito ang tanong, kung pareho silang may kakayahang umatake, bakit walang gustong maunang magpasiklab ng digmaan? Dahil ba takot sila sa isa't isa? O may mas malalim na kalkulasyon? Sa video na ito, himayin natin kung ano ang tunay na pumipigil sa dalawang bansang ito. Huh? Kapag naririnig natin ang salitang tensyon, madalas iniisip natin emosyon ang nagpapatakbo. May galit, may pride, paghihigante. Pero sa level ng pag-iisip ng US at Iran, hindi emosyon ang pangunahing gumagalaw, kundi kalkulasyon. Sa pagitan ng United States at Iran, ang bawat pahayag, bawat military movement, bawat warship na pinaabante ay bahagi ng mas malaking chessboard. Sa geopolitics mga kaibigan, may isang mahalagang prinsipyo. Ano ang prinsipyong yan? Deterrence. Ang US ang may pinakamalakas na conventional military force sa buong mundo. May aircraft carriers, long-range bombers, at advanced missile defense systems. Pero ang Iran ay hindi rin basta-bastang bansa. Hindi man sila kasing lakas sa tradisyonal na digmaan, may tinatawag silang asymmetric capability. Ibig sabihin, hindi sila lalaban sa parehong paraan kung paano lumalaban ng Amerika. Sa halip, may tatlong bagay silang ginagamit bilang leverage. Una, missile arsenal. Pangalawa, proxy network. Mga grupong kaalyado ng Iran sa iba't ibang bansa sa Middle East na maaaring kumilos ng hindi direktang inuugnay sa Iran. Pangatlo, geographic leverage. Ang kanilang lokasyon sa tabi ng Strait of Hormuz. At dito nagiging seryoso ang usapan. Halos 1/5 bahagi ng global oil supply ang dumadaan sa makipot na rutang ito. Kung sakaling magsimula ang digmaan at harangan o guluhin ito ng Iran, hindi lang Amerika ang maapektuhan. Maapektuhan din ang Asia, ang Europe, global oil prices at financial markets. Ibig sabihin, kung sino man sa kanilang dalawa ang unang umatake, may domino effect sa buong mundo. At alam ito ng US. Alam din ito ng Iran. Kapag nag-iisip ang isang bansa kung aatake ba sila, hindi iniisip ng mga leader kung kaya ba nila. Alam mo ba kung ano ang iniisip nila? Magkano ang magiging kapalit? Gaano katagal ang digmaan? Ano ang political consequence sa loob ng bansa? Ano ang epekto sa ekonomiya? Ano ang magiging reaksyon ng mga kaalyado? Sa ilalim ng administrasyon ni Donald Trump, mas matapang ang pananalita nila laban sa Iran. Pero ang malakas na salita ay hindi agad nangangahulugang digmaan. Bakit? Kasi ang direktang pag-atake ay may malalaking epekto. Maaaring umatake ang Iran sa iba't ibang base ng US bilang ganti. Maapektuhan ang daloy ng langis at presyo sa buong mundo. Pwedeng lumala ang tensyon sa rehiyon at maging mas malawak ang labanan. At ang ganitong senaryo ay hindi madaling kontrolin. Kaya ang ginagawa ng US at Iran ay tinatawag na calibrated escalation. May sagutan, may pagpapakita ng lakas, pero laging may limitasyon ang kanilang ginagawa. Handa silang lumaban, pero ayaw nilang magsimula. Kasi ang unang papasok sa full-scale war ay maaaring mawala ng international support, maipit sa mahabang digmaan, magdulot ng economic crisis, mawala ng political stability sa loob ng bansa. At sa modernong panahon, ang digmaan ay hindi lang labanan ng sundalo. Ito ay labanan ng ekonomiya, labanan ng impormasyon, labanan ng endurance. Kaya ang tensyon na nakikita natin ngayon ay parang nakastretch na goma. Mahigpit, mapanganib, pero parehong panig ang maingat na huwag itong mapatid. Madalas ang iniisip ng marami, malakas ang US, madali lang ipanalo ang laban. Pero sa totoong buhay, hindi ganun kadali. Sabi ko nga kanina, ang Iran ay hindi basta-bastang bansa. May higit 250,000 na active military personnel.
At marami ring paramilitary forces gaya ng Islamic Revolutionary Guard Corps. May advanced missile arsenal sila, mula sa short range hanggang intermediate range na missiles na kayang tumarget ng US bases sa Gulf at sa rehiyon. Kung magsimula ang digmaan, hindi sapat ang airstrike lang. Kailangan ng ground operations o extended campaigns, at dito pumapasok ang malaking logistical challenge. Halimbawa, sa Iraq at Afghanistan, mas mahina ito kumpara sa US. Pero nagtagal ang digmaan ng maraming taon. Ipagpalagay mo, mas organisado at mas lumalaban ang Iran, lalo na sa asymmetric warfare. E di mas lalong tumatagal ang laban. Kahit gaano kalakas ang US, alam nila na ang labanan sa Iran ay hindi agad matatapos. Kaya kahit malakas sila, hindi ibig sabihin ay wala silang risk. Madali kasi nating masabi na dapat magyera na dahil wala tayo sa posisyon nila. Kung iniisip rin ng iba, bakit hindi nilang umatake ang Iran kung galit sila sa US? Ang sagot ay simple. Mas malaki ang maaaring mawala sa Iran kaysa sa maaari nilang makuha. Alam ng Iran ang agwat ng lakas. Oo, may missile arsenal ang Iran. Oo, may proxy network sila sa rehiyon. Pero sa direct conventional war laban sa US, malinaw ang agwat. Ang US ay may global air superiority, may aircraft carrier strike groups, may advanced stealth bombers, may precision-guided munitions, may massive intelligence at satellite network. Isang coordinated strike lang ng Iran ay maaaring targetin din ng US ang nuclear facilities ng Iran, ang military command centers, air defense systems, at ang mga base ng Revolutionary Guard. Kung Iran ang unang umatake, maaaring magkaroon ng justification ng US para magsagawa ng full-scale strike sa kanilang nuclear facilities. Ito ang hindi napapansin ng marami. Hindi ang ideolohiya ang unang priority ng Iran. Hindi ang propaganda. Ang pinakaunang priority ng Iran ay survival ng sistema. Kapag mag-trigger sila ng digmaan, posibleng magkaroon ng internal unrest. Lalakas ang oposisyon, mas lalalim ang economic crisis, maaaring magkaroon ng leadership decapitation strike. At tandaan, ang digmaan ay mahal. Sa mataas na tensyon sa pagitan ng US at Iran, ang tunay na kinatatakutan nila ay ang sandaling mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Sa modernong geopolitics, hindi na uso ang digmaang sinisimulan dahil lang sa galit. Ang mga leader ngayon ay hindi basta-basta pumipindot ng gatilyo nang walang kalkulasyon. Hindi lahat ng galaw ay para sa total war. Kadalasan, ito ay calibrated, sapat para magpakita ng lakas, pero hindi sapat para magsimula ng full invasion. Ganito rin ang Iran. Ang kanilang estratehiya ay hindi direktang sagupaan. Mas madalas, gumagamit sila ng layered response dahil alam nila sa oras na maging direkta ang labanan, mas mahirap nang pigilan ang domino effect. Sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang mas malakas. Ang totoong tanong, sino ang mas maingat. Sa pagitan ng United States at Iran, hindi ito simpleng paligsahan ng armas. Isa itong laro ng kalkulasyon. Isang maling hakbang at maaaring magbago ang takbo ng buong mundo. At habang tumitindi ang tensyon sa Middle East, lalo na sa paligid ng Strait of Hormuz, isang bagay ang malinaw. Ang katahimikan ngayon ay hindi nangangahulugang ligtas na ang lahat. Kung gusto mong mas maintindihan ang mga galaw sa likod ng headlines, mag-subscribe ka na ngayon. Dahil dito, hindi lang tayo nakikinig sa ingay. Iniintindi natin ang laro. I-like mo na rin ang video kung nakatulong ang analysis na ito. I-share mo rin sa mga kaibigan mong gustong maintindihan ang mas malalim na konteksto ng mundo. Hanggang sa muli, manatiling mapanuri, manatiling gising.